Ayan, so mga kaaling pututay, ayan, mga ka-YouTube buddies. So pinag-uusapan ngayon worldwide at international itong pagkakaroon ng problema sa ating GCash na kung saan hindi siya makita sa ating Play Store or nawala siya sa ating Play Store. Marami namang problema ngayon ng mga gumagamit ng GCash app dahil nga sa nangyari. So ayan, um, hindi lang natin alam no kung ano ang problema, pero magkakaroon din yan ng explanation some of the following days. So malay natin no ma-explain din ng GCash company itong major problem na nangyari sa kanilang system, no. Hindi lang natin alam kasi ika nga ng karamihan, lahat naman ng problema ay mayroong solusyon. So maaari ginagawa na ng paraan na masolusyonan yung problema na yon. Kasi yan ang pinangangambahan ng karamihan o maraming mamamayan na gumagamit talaga or avid user na ng ating GCash app. So ito yung GCash app remittance system na talagang as in na kung saan ay ginagamit sa pagpapadala ng pera, pag lulod na kung ano-ano pa, remittance galing sa mga credit company at saka sa mga insurance, at marami pang iba na ginagamitan ng ating GCash remittance app. So ayan, nawa ay magkaroon ng solusyon to, no, magkaroon ng magandang at maayos na sistema na ang GCash. So abangan natin kung ano ang susunod na major na solusyon na gagawin nila. Ayan. Malamang naman na gumagawa sila ngayon ng paraan para magkaroon ng major na solution. O di ba? Sana maging maayos na within the day or in the following days. Din lang natin alam kasi 3 days na to, no, na wala sa ating Google Play Store. So ayan, sana lang no, magkaroon na siya ng solusyon dahil yan ang pinangangambahan ng milyon user ng GCash. Kasi yung iba na problema sometimes magsisend ka mayroong OTP at saka lalo na kapag hindi familiar yung number, no. Ayan. So ayan, pag-uusapan natin yung tungkol sa OTP kung bakit nagkakaroon ng ganon doon sa mga bagong GCash user or bagong number na sisinan mo. Kailangan muna mag ano ka ng OTP.